Sa Cebu, sinimulan ng bahain ang ilang mga lugar dahil sa mga pag-ulan. Para sa Update Live na magbabalita, si Dale Israel ng One News Cebu. Dale, kumusta ang panahon dyan at kailan ba nagsimulang sumama yung panahon? Maingod to Cheryl, ngayon ay bagyang humina ang pag-ulan, subalit umaambon pa rin dito sa aking kinatatayuan sa Barangay Kamputhaw dito sa Cebu City. Kahapon ng hapon nagsimula ang pag-ulan, malakas ang ulan kagabi kung kaya bumaha rin sa MC Briones Highway na main highway ng Cebu City at Mandawi City. Cheryl. Ano-anong mga lugar yung binabaha ngayon at gaano kataas yung tubig? Sa Talisay City, Cheryl, bumigay yung isang footbridge sa bukiling bahagi ng lungsod. Dahil dito, napilitang dumaan na lamang yung mga estudyante sa gilid ng isang bundok at katabi ng isang ilog upang makatawid sa Barangay Campo 4 yan. Dito naman sa Cebu City, kinumpirma ng Disaster Management Office na may mga minor landslide din na na-report sa bukiling barangay ng Mabini, Lusaran at sa Pangdako. May mga daan din na natabunan ng putik at bato. Patuloy rin kasalukuyan ang clearing operations din ng City Disaster Management Office. Patuloy rin ang mahigpit na pagmamonitor ng malalaking ilog kagaya ng Mananga River sa Talisay City, sa Pangdako, sa barangay sa Cebu City, Butuanon River sa Mandawi City at Kutkut River, yung bayan ng Liloan na siyang nagdulot ng malawakang pagbaha noong bagyong Tino. Cheryl. Dale, may mga napaulat na rin daw na landslides. Yun nga, may landslide doon na report sa Mabini, sa Lusaran at sa Budlaan din. May mga landslide. Pinuntahan ngayon ng CDRRMO doon sa bukiring bahagi ng Cebu City. May mga minor landslides din doon sa bukiring bahagi ng Talisay City na natabunan yung highway doon sa Talisay City. Cheryl. May mga kinailangan na bang ilikas dahil sa pagbaha? Cheryl, wala pa namang kasalukuyan na ipatupad na evacuation dito sa Cebu City, sa Talisay City at sa Mandawi City. Ayon sa mga otoridad, nasa delikadong antas na at malapit nang umapaw ang mga nasabing ilog kung kaya pinag-iingat ng mga residente na nakatira sa mababang lugar at maghintay ng mga advisory. Cheryl. Huling binaha ang Cebu noong bagyong Tino. Ngayon, binabaha na naman kayo pero walang bagyo. Nakapaghanda ba ang mga LGU? Ayon sa City Disaster Management Office, Cheryl, nakahanda naman sila, nakahanda yung mga gamitan nila at truck sakaling kinakailangan ng evacuation sa mga apektadong lugar, lalo na yung mga mababang lugar. Ayon kay Cebu City Councilor Dave Tumulak na siyang head ng CDRRMO, nakasalukuyang nakabantay sa bukiring barangay. Compared sa Typhoon Tino, Cheryl, mas maaga yung monitoring ngayon ng mga LGU sa mga sapa, sa mga ilog, at kasalukuyan pa rin silang nakabantay ngayon sa kasakaling pag-aapaw ng mga ilog. Cheryl. Daghang salamat at mag-iingat kayo dyan, Dale Israel ng One News Cebu.